Halaka, mga kababayan, nakakagulat ito. Mga ebidensya na patunay na nagda-drugs di umano itong kapatid ni Senator Amy at iba pa sa palasyo ay ilalantad na ni Senador Amy dahil mayroon daw di umanong mga lumapit sa kanya na nasa loob ng Malacanang at nagbigay ng mga ebidensya, patunay. Nako mga kababayan, ito na, ilalabas na ni Senador Amy. Tapos na ang laban mga kababayan. Ito na kaya ang totoo kaya ito mga kababayan? Yun yung tanong natin, no? Pero malamang seryoso si Senator Amy mga kababayan na lumapit sa kanya yung mga tao daw sa loob ng Malacanang, yung mga kaganapan daw doon ay ibinigay sa kanya yung mga ebidensya. Ano kayang mga ebidensya ito mga kababayan? Nako, abangan natin ito. Kailan kaya ito ilalabas ni Senador Amy? Sabi dito mga kababayan, mga whistleblowers dumagsa kay Senator Amy Marcos. Sabi dito, tila may malaking pasabog na paparating matapos magpahayag na marami umano siyang natatanggap na ebidensya mula sa palasyo, pulis at sundalo. Nako, mga pulis at sundalo kumampi na kay Senador Amy. Sabi pa dito, sa lahat po ng nagpapadala ng impormasyon, larawan at iba pa tungkol sa usapin ng droga na aking hinarap, tinanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ang ating bayan. Nako, sabi dito, larawan at iba pa tungkol sa usapan ng nako. Ito na nga mga kababayan, sinasabi natin, usapin ng droga na aking hinarap, tinanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ating bayan. Sabi dito, ligtas po ang inyong pagkakakilanlan at tatanawin ko itong malaking utang na loob. Sa mga nais pang magbahagi, iingatan ko kayo. Laka mga kababayan, malaking pasabog ito na paparating, abangan natin. Sabi dito, Amy Marcos tila nagpaparinig na may paparating na matitinding pasabog. Halaka. Nag-iwan ng matinding agam-agam sa publiko ang bagong pahayag ni Senador Amy Marcos matapos niyang ibunyag na napakarami umanong impormasyon at ebidensya ang ipinapadala sa kanya ng mga empleyado sa palasyo. Hala! Wala na, finish na mga kababayan. Sabi dito, pati pulis at sundalo tungkol sa isyong anyay matagal niyang hinarap, tinanggap at gustong solusyonan. Sa inilabas na mensahe, mariin niyang tiniyak ang proteksyon ng mga nagpapasa sa kanya ng sensitibong datos, bagay na agad binasa ng marami bilang babala na may mas malalaking revelasyon pang darating. Hala. Nako, abangan natin to guys. Eto na. Hala ka. Nakakakilabot guys, tumatayo ang balahibo ko. Sabi pa dito, ligtas po ang inyong pagkakakilanlan at tatanawin ko itong malaking utang na loob at para sa patuloy pang nagbibigay ng impormasyon, iingatan ko kayo. Ayan, yan yung ni Senator Amy, yung kanyang kumbaga yung mga nagbibigay sa kanya ng impormasyon, talagang nagbigay din siya ng na walang mangyayari sa kanilang masama sa ibinigay sa kanilang impormasyon patungkol nga dito sa loob ng palasyo. Hala ka mga kababayan.
Ayon sa pahayag, may mga larawan, dokumento at direktang salaysay mula sa mga taong nasa loob mismo ng sistema. Halaka. Pinatutungkulan din ng senadora ang mga hindi biro umanong detalye na natatanggap niya mula sa mga nagtatrabaho sa palasyo, pulis, sundalo at mga dating nakadaupang palad. Habang patuloy ang tensyon matapos ang kanyang mga naunang pasabog sa UNC rally, marami ang nagbabantay sa posibleng susunod niyang gagawin. Kung ito ba ay magiging panibagong pag-uga ng administrasyon o mas malaking krisis sa loob ng pamilya Marcos. Grabe ito, guys. Halaka. Tingnan nga natin yung page ni Senator Amy. Baka mamaya fake to eh. Kasi kanina daw fake daw yung mga sinabi Senator Amy Marcos. Ayan. May nabasa kasi ako eh, yung fake daw yung sinabi niya kay Lisa Marcos. Ito, guys, tunay. Ayan, sabi dito sa mga nagtatrabaho sa palasyo. Basahin natin ha. Sa mga nagtatrabaho sa palasyo ng mga pulis at sundalo at dati naming mga nakadaupang palad. Alam kong hindi biro ang mga ipinapadala nyo sa akin. Hindi man tayo hayagang makapagkita. Gusto kong malaman nyo na kayo ay aking poproteksyonan at hindi masasayang ang pagtitiwala at katapangan. Ayan o, sa lahat po ng nagpapadala ng impormasyon, larawan at iba pa tungkol sa usapin ng droga. Halaka, guys. Ibig sabihin, tunay. Kasi may nagpadala kay Senator Amy na aking hinarap, tinanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ating bayan. Ligtas po ang inyong pagkakakilanlan at tatanawin ko itong malaking utang na loob. Sa mga nais pang magbahagi, iingatan ko kayo. Ayan, Senator Amy R. Marcos. Ngayong araw lang po ito, November 19, 2025. Halaka, mga kababayan. Sabi dito sa comment, Alexander Reyes, very dangerous when Madam Amy speaks, no one could escape. Halaka. Walang makakaligtas na dito, guys, dito sa kanyang ilalabas ng mga ebidensya. Kailan kayo ito ipapalabas ni Senator Amy? No, kayo ba excited na kayo, mga kababayan? Sabi dito, go Senator Amy para sa kinabukasan ng mga Gen Z. Ayan. Senator na matapang Amy Marcos at may awa sa Pilipinas. Ayan, Vicky Ontalan. So, nagkaroon po ito ng 44K reaction. Grabe, isang oras pa lang, guys. Halaka. Ayan, fight Senator Amy R. Marcos, kasama mo ang taong bayan para sa katotohanan. Sabi ni Jenny Mamak, Senator Amy, di pa huli ang lahat. Nakasalalay din sa iyo ang pagkakaroon ng pagbabago ng bansang Pilipinas. Grabe, guys, no, sunod-sunod, no, simula nung pagputok. Simula nung kay Gutesa, sumunod na mga ilang linggo lang si Saldico ang pinaka talagang pumutok, talagang si Senator Amy, mga kababayan. Grabe. Tapos may ilalabas pa siya para patunay. Pag ito lumabas, wala nang ligtas dito si PBBM. Kung tunay man itong ilalabas niya ni Senator Amy, wala na. Talagang na dito si BBM, matatanggal na talaga sa pwesto pagka ito'y tunay itong ilalabas ni Senator Amy. So ito sa opinion ko lang, mga kababayan. Kasi ito naman yung sinabi niya. Kasi mga nagpapadala doon sa kanya ng impormasyon, pati mga larawan. Baka may video pa ito, mga kababayan.
So kailan natin to aabangan? Kailan natin aabangan mga kababayan? Sabi dito, fight for the truth, maybe you will not be rewarded here on earth but you will be soon rewarded in God's perfect time. Kasi naaawa na rin si Senador Amy sa kalagayan ni BBM. Parang ang nangyayari, ginagamit na lang siya ng iba. Sabi nga ni Senador Amy, nandyan pa yan sila ngayon sa'yo kasi nasa pwesto ka pa. Pero pag wala ka na, iiwan ka rin yan ng mga yan. Yan yung sabi ni Senador Amy. Grabe, tagos sa puso yung talagang mensahe niya. Talagang hindi politika, talagang sa pamilya, pampamilya yung kanyang isinabi kagabi mga kababayan. At naawa siya sa kalagayan ni PBBM. Dahil nga mga kababayan, parang iba na daw, ibang BBM na daw yung nakikita niya. Sobrang awang-awa na si Senador Amy. Kaya yun, talagang sumabog na siya at inilahad niya na ang lahat. Palagay ko doon niya din inilahad ang lahat sa INC, no? Kasi palagay niya perfect time yun talaga mga kababayan. Tsaka maraming tao. At palagay niya hindi siya huhusgahan. Kaya yun, doon niya inilahad ang lahat. So yun mga kababayan, mag-comment po kayo ano masasabi nyo dito sa ipapalabas na ebidensya ni Senador Amy na galing sa mga empleyado ng Malacanang. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe. At sa mga bago dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.